Good day mga ka-Fixit! 1-2-1 method. Ano nga ba ito at para saan? Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, so 1-2-1 method, ano nga ba ito at para saan, no? Dito tayo ngayon, palabas tayo ng subdivision. Pupunta tayo ng Dasmariñas, Cavite. So very applicable yung 1-to-1 method sa mga ganitong klase ng sitwasyon, dahil magagamit mo ito sa mga slow moving traffic and heavy traffic situations. Yung 1-to-1 method, nagagamit ito kapag kailangan na yung takbo ng iyong sasakyan would not exceed around the 40 to 50 kilometers per hour. So yung tinutukoy po ng 1-to-1 method, ito po yung ating first gear and second gear. So gagamitin po natin ngayon in this driving situation. So ipapakita ko sa iyo yan. So alis lang tayo dito sa pagkaka-parking. Signal lang ako. Handbrake off, clutch all the way down, first gear. At tayo ay lalabas dito sa pagkaka-parking. I'm just waiting for a safe opportunity. Okay, here's our safe opportunity. Okay. So 1-to-1 method. Ito, naka first gear na po tayo mga ka-Fixit. Then as the speed increases and to build up, no? Pero dahil malubak, ayan, binawasan ulit natin yung ating speed by letting off the gas. So first gear pa rin tayo. Signal tayo pa kanan at tayo po ilalabas dito sa subdivision. So first gear pa rin. As the speed increases around 20 kilometers per hour, shift tayo to second gear. Rev match, let go of the clutch all the way up. Okay, so mga ganitong klase ng driving situation, no? Service road ito. So definitely hindi tayo makapagpatakbo ng mabilis dito mga ka-Fixit, and hindi po safe magpatakbo ng mabilis sa mga ganitong klase ng kalsada. So definitely magagamit lang natin first, second gear, paminsan-minsan third gear. Kung talagang medyo maluwag. Ayan, so 20 kilometers per hour, second gear. Yan. So yung 1-to-1 method mga ka-Fixit, ito yung klase ng pagpapatakbo na kung saan slow lang, no? Mabagal lang po yung pagpapatakbo natin. And applicable lamang po ito sa mga ganitong klase ng driving situations, and kagaya na sa mga subdivisions. Yan. Kasi dyan yung mga nagre-require ng normal driving mga ka-Fixit, which is yung ganitong klase ng pagpapatakbo. So normally tayo ay mag-shift na to second gear kapag ang speed ng ating sasakyan is around 20, no? 20 kilometers per hour. Kapag ano naman, pag bumaba na ulit sa 20 kilometers per hour yung iyong takbo mga ka-Fixit, pwede ka na ulit mag-shift, no? To first gear to get that particular torque na ino-offer ng first gear, yung hatak niya para makabuelo ulit yung sasakyan, no? Actually, this particular car model, branded model, Mitsubishi Mirage 2014, the first gear of this transmission can handle up to around 30 to 40 kilometers per hour kapag sinagad mo, no? Then yung second gear naman ito can handle up to 50 to 60 kilometers per hour. Pero kapag sa ganong speed ka na kasi nagsishift, halimbawa sa first gear, nagsishift ka sa around 30 kilometers per hour or 40, sinasagad mo, bukod sa porsado yung makina mo, porsado yung transmission, yung buong sasakyan, no? Lalakas din yung konsumo mo sa gasolina. And mapapansin mo yon na sobrang taas ng RPM. Sobrang taas ng RPM level na pinoproduce ng makina at that speed. Kasi sinasagad mo yung yung gear ratio mo eh. So, pag normal driving situation, para hindi masyadong galit yung makina at hindi masyadong mahirapan yung sasakyan, no? Mag-shift ka na sa second gear kapag ang takbo ng iyong sasakyan is around 20 kilometers per hour na. Paalala lang pala mga ka-Fixit, no? Nagbabago-bago ito. This may vary, depende sa brand and model ng iyong sasakyan, kung ano yung kayang i-handle na speed niyan. Kasi dito sa particular model na to, kalmado yung makina, no? Kalmado yung ating makina kapag nag-shift ako around 2,000 to 2,500 RPM, which is kung first gear at that particular RPM, nasa around 20 kilometers per hour yung takbo niyan, 20 to 25 kilometers per hour, no? Which is relatively a very safe speed, no? And at a very safe RPM para mag-shift to second gear. So
So ayan, kagaya niya 20 kilometers per hour, 2,500 RPM. So second gear. Okay? So yung second gear natin, no, pwede kong ano yan, magpatakbo tayo, normal driving situation, hindi pa galit na galit yung makina at kalmado pa sa RPM range na 2,000 to 2,500 RPM at the speed of 30 to 40 kilometers per hour, no? Pero yun nga, sabi ko kanina, kayang i-handle, no, ng second gear yung 50 to 60, pero pag sinasagad kasi doon, galit na yung makina. So hindi po maganda yun para sa sasakyan. At maririnig mo rin na sobrang ingay ng makina, no? At sobrang lakas ng vibration. Tapos yung ugong ng makina iba, talagang puwersado siya, yung galit na galit. So hindi po yun maganda para sa makina. And ang lakas po ng konsumo nun sa gas kasi sobrang taas ng RPM na pinuproduce po ng makina. So dun po tayo sa kalmadong level lang po, sa kalmadong level lamang ng RPM level. Okay? Which is shifting around 2,000 to 2,500 RPM para sa normal driving situation. Okay? So yung 1-to-1 method, ayan, sa napapansin nyo, nakikita ninyo, naka second gear ako ngayon. And when the speed starts to slow down, kapag kami huminto sa unahan, binababa natin yan ng first gear. Okay? And then as the speed increases, kapag ka medyo maandar na ulit yung flow ng traffic, sinishift natin yan sa second gear. So kapag bumagal ulit yung takbo ng mga sasakyan at kailangan mong bumagal, bumaba na yung speed mo below 20 kilometers per hour, so kailangan mo mag-shift to first gear. Ganun lang, pabalik-balik lang tayo, first gear, second gear, first gear, second gear. So napaka-pakipakinabang nito kapag nagmamaneho ka sa slow moving traffic and sa heavy traffic. Ano man yan, no, service road, o sa mga subdivisions, particularly sa mga subdivisions, sobrang bagal ng papatakbo dyan. Actually, bihirang-bihira mo magagamit yung second gear kapag nasa subdivision ka. Ultimately, most of the time, naka first gear ka lang. Kasi may mga maximum speed limit yan, which is around 10 kilometers per hour or 20 kilometers per hour sa iba. No, depende. Okay? So, ayan, nilagay ko na po sa neutral dahil papahinto na tayo at around 10 kilometers per hour na lamang. Pero kailangan na po natin ulit umabante. So, first gear. Ayan. At kailangan natin huminto. So neutral ko ulit. At dahil pwede na ulit, first gear, magbigay tayo sa mga dediretso. Okay, first gear. So as the speed increases, allowed 20 kilometers per hour, second gear. Yan. So obserbahan nyo po yung RPM level natin. Kung mapapansin nyo, 2,000 to 2,500 RPM tayo nag-shift. And wala tayong narinig na irritating sound or yung sobrang lakas na ugong, no, na tunog galing sa makina. So napaka-kalmado nung makina natin when we are shifting at that RPM range, no? Okay, so first gear ulit. Speed increases, second gear. Rev match. Okay. So we need to slow down again. The speed falls below 20 kilometers per hour. First gear again. So kailangan ulit natin mag-develop ng speed at first gear. Okay. So 20 kilometers per hour, second gear. So sa umpisa mga ka-fixit, no, estimated speed ko lamang po yung sinasabi sa inyo mga ka-fixit. So sa umpisa, titingin ka ng titingin sa yung speedometer, no, pero hindi po safe yan kapag lagi kang tumitingin sa yung speedometer. So ugaliin mo mga ka-fixit na alamin mo at pakiramdaman mo, no, yung speed ng iyong sasakyan. Okay? Para sa pakiramdam mo pa lang, alam mo na agad na kailangan mo na mag-shift to another gear kasi mararamdaman mo naman yan and mapapakinggan mo yan sa ugong na iyong makina. Okay? Hindi mo kailangan tignan yung iyong RPM range and yung speedometer kasi pag palagi ka nakatingin dyan, no, hindi ka nakakapag-focus sa kalsada, no? So nalobat na naman po yung ating RPM camera, pasensya na po. Ligo lang tayo
tayo dito. So kailangan natin mag first gear. Okay. So second gear again. Yan. Okay. So yan po yung 1-2-1 method mga ka-fixit, no? So sa mga ka-fixit ko dyan na nagtatanong, no? Meron kasi mga nagtatanong sa akin, okay lang po ba na first and second gear lamang yung gagamitin sa pagmamaneho? Well, okay na okay lamang po yan, wala pong magiging problema as long as nasa tamang speed po yung sasakyan. And the situation itself permits you, no, not to shift to third gear, kagaya na lamang sa mga service road na kung saan hindi mo kailangan magpatakbo not more than 40 to 50 kilometers per hour, no? So mabagal lamang po yung pagpapatakbo natin dyan. So technically ang magagamit lamang po natin is first and second gear mga ka-fixit. Okay? At kagaya ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay.